siya po yan. And we would like to remind everyone that our official hashtag for tonight is hashtag Vivo V11 Launch PH. Again, that's hashtag Vivo V11 Launch PH. Please do not forget to tag our official social media accounts as well. Alright, here comes Pete on stage. Welcome everyone. We're so happy that you're all here at the grand launch of the Vivo V11. So now we'd like to ask each of you a question. So what do you like the most about your Vivo V11? Let's start from this side. Edward, go ahead. Hello everyone. Hello. What I like about Vivo V11, for me personally, it's two features combined. Isa, yung storage. 128 gigs, you can't go wrong. Tapos yung pangalawa, yung display. Kasi ako mahilig ko ng sa Netflix, YouTube, Netflix, pwede ka mag-download. Yes. Ayun, so, combine the screen, the display, with the storage. That's how I relax, that's why I like it. Perfect combo yun, yung screen and storage. May, ikaw naman. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang gabi na, Mary Day. Hindi ko kasi alam mo kung gabi na doon sa labas. Hindi ko nakikita, di ba? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang natutunan ko sa Vivo V11, kung lang ko siya ginamit, siyempre pupunta agad ako doon sa camera kasi hindi ko naman ito kasi hindi ako lang na-upload. Pero may natinawag sa inyo. Ang ingay. Maganda ka talaga, May. Di ba, Edward? Oo. Kasi pwede dyan yung camera ng Vivo V11. Ayun, maganda ko. Pero sa ito po doon, kasi ito maganda ko sa camera ng Vivo V11. May napansin ako kakaiba. Ano? Dun sa left side, parang may rainbow. Sabi ko, ano po? Sinatawag ko siya Google Lens. Yung Google Lens, na-identify yung bagay o yung lugar dun sa photo mo. Dahil sinesearch na dun sa Google para malaman mo mga ito. Kaya masabi talaga sa dito. So, kumari, if I were to use the Google Lens now, I will show you. It will go to the dictionary. That's you will find this in the dictionary. Maganda. Wow! Ginamit mo talaga yung Google Lens, Edward, ha? But really, that feature is awesome talaga. Parang dati we're just inputting text sa Google. Ngayon, you can input photos na. Alright, kisses! Bati ka muna sa lahat. Hello everyone, good evening po. This is Kisses. And for me, ang gusto ko sa Vivo ay yung Vivo V11 ay yung in-display fingerprint scanning capability. Kasi accurate siya, it's here, and it's easy and it's fast. So, it's worth the money. Very worth the money talaga. Alright. Now, before we proceed to the gel, Makoy muna. Makoy. Magandang gabi sa inyo lahat. Ang tanong yung gusto ko sa Vivo, sa akin, una, mystery. First time ko talagang magkaroon ng malaking screen. Yun nga, sabi ko, pwede kong pang-gaming. Sabi nga, I want to gaming mode. Ibig sabihin, pwede ka ba maglalaro, expose mo, ibang tao. Showtime, lagi maglalaro. Showtime, hashtag ko maglalaro. Games. Ano pwede sabihin yung gaming? Parang pwede naman, oo. Ano game to? Mobile Legends ba to? Mobile Legends. Yes, yun. Anong rank mo na? Pwede mo kausap yung kaya family mo, ganyan. Hindi mo kailangan. Hindi mo kailangan. Sobrang, ngayon yung pinaka-gusto ko sa wala na may Yes. Anong rank mo na sa Mobile Legends? 17. Sobrang nabibili ko kasi nabibili ko ng baby. Okay. Rank. Okay. Daniel, ikaw. Bati ka naman sa lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga kaibigan natin, mga press. Good evening. This is a nice setting, ha? Huh? Special. Sorry. So, Daniel, ikaw, ano ba yung pinaka-favorite mong feature sa Vivo V11? Okay, let's get serious. Wow! Kasi syempre klaro naman ako na. Nabes na rin nabanggit na yung
camera nga is adjustable. It's AI. It's AI. It's artificial intelligence. Robotics na pong telepono ito. Mga kapatid, nag-a-adjust na po ito sa atin. And, gusto ko lang din sabihin, sino ba sa atin na nakapanood ng mga sci-fi films na ginagamit ng fingerprint scanner para mabuksan ng telepono? For how many years? 20 years ago, pinapanood na natin ito, iRobot, di ba? Pinubuksan na natin itong mga telepono natin using our fingerprints. Who would imagine? Not today, tonight. I mean, ginagawa na natin ito na dati lang napapanood natin. This is the future. Hindi, para sa akin talaga. Hindi ka ba yung phone ko, di ba? Ito na yung mga pinapanood natin noon and yung future na tinitignan natin. Plus, hindi lang yung fingerprint, pati yung fast charging daw yung telepono. Hindi ko pa natatry, pero I heard it's really mabilis daw mag-charge yung phone and sino pa may ayaw na, di ba? Sino pang may gusto na nakadikit sa saksakan ng kuryente ng ilang oras, di ba? Nakadikit ka lang doon. Para sa power bank mo, ito naisip ko. Sa power bank mo, pag mas mabilis mo charge yung phone mo, mas madami yung battery span, mas mahaba yung battery span ng power bank. So, talagang very efficient. Secondly, yung phone mismo, it's octa-core. Alam niyo ba sila yung idea ng octa-core dito? Octa-core is the CPU para sa computer. Okay? Imagine putting it on a phone. Diba? Octa-core po yung telepono ng mga kapatid. So, hindi niya na kaya pa ng telepono. Ganun lang kasi. Hindi na biro itong telepono na ito. It's really super high-tech, man. Yun nga, sabi ni Makoy kanina about gusto nyo mahilig sa gaming. Lalo sa gaming. I think yung high frame, meron kasi nila, sinasabi tayo sa gaming na high frame rate. Technically, pag gumagamit ka ng ibang phone, may tendency puminit yung telepono. Kasi high frame rate is the graphics na kinukuha ng phone sa game and hindi kinakaya lagi yung ibang telepono. So, ending, umiinit yung telepono. Pero this one, hindi siya umiinit mga siya. Talagang pang-gaming talaga. Kaya very solid. Oo, may kulang na lang, nagyan na rin ng sariling electric pan tong telepono. Diba? I think sa susunod. And, ayun. Masyado na marami. Thank you. Thank you, Daniel. Very relatable yung mga points na sinabi.